So, empathy. Pag sinabi nating empathy, it is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame or reference. So, ibig sabihin, ito ay ang kakayahan nating makaunawa o maramdaman or makaramdam ng nararamdaman ng ibang tao mula sa pananaw nila at hindi mula sa pananaw natin. Ibig sabihin, sinusubukan nating ilagay ang sarili natin sa kalagayan nila. So may dalawang uri ang empathy ayon sa Greater Good Science Center and UC Berkeley. Ang affective empathy at cognitive empathy. So pag sinabi nating affective empathy, it refers to the sensations and feelings that one gets in response to others' emotions, including mirroring with that person is feeling, or just feeling stressed when he or she detects another fears or anxiety. So, ibig sabihin, ito ay yung literal na nararamdaman natin or nararamdaman mo ang emosyon ng iba. Halimbawa, kapag may kaibigan kang umiiyak dahil mababa ang score niya, parang naiiyak ka na rin kahit okay naman yung score mo or mataas naman yung score mo. So, nakukuha mo or nami-mirror mo yung emosyon niya. Naintindihan po ba? So, sunod naman ay ang cognitive empathy. Kung saan kapag sinabi nating cognitive empathy, it is sometimes called as perspective taking. It refers to one's ability to identify and understand other people or person's emotions. So ito naman ay ang pag-unawa sa nararamdaman ng iba kahit hindi mo nararamdaman mismo. So naiintindihan mo kung bakit siya ganon at marunong kang mag-adjust sa pakikitungo mo sa kanya. So halimbawa, nakita mong tahimik yung kaklase mo. Or halimbawa si Mark ngayon nakita mo na tahimik. Hindi mo naman nararamdaman yung lungkot niya, pero naisip mo na baka may problema siya sa bahay or sa sarili niya. Kaya sinabihan mo siyang, naiintindihan kita or nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap or nandito lang ako na tutulong sa'yo. Ganon. Naintindihan po ba? So, susunod naman ay ang self-awareness. So, when we say self-awareness, it is the art of understanding oneself, recognizing the stimuli that he or she faces and preparing how to manage him or herself both in a proactive and reactive manner. So, ibig sabihin naman, ito naman yung kakayahang kilalanin ang sarili. Alam mo kung ano ang nagpapasaya sa'yo, ano ang nagpapagalit sa'yo, paano ka nagre-react sa ibang sitwasyon, at importante ito para makontrol natin ang ating mga emosyon, lalo na kapag may pressure or problema. So, halimbawa, kapag nararamdaman mong stress ka, or kapag nararamdaman kong na-stress ako, hindi ko muna kinakausap ang mga kaklase ko or classmates ko kasi baka mapagbuntunan ko sila ng sama ng loob or ng init ng aking ulo. So, humihinga muna ako ng malalim bago mag-desisyon. So, yun po ang self-awareness. Aware ka or alam mo or kilala mo yung sarili mo kung paano mo kalmahin at alam mo na kung kailan ka ngayon magagalit at alam mo kung paano mo siya kukontrolin. So, alam mo yung sarili mo or kilala mo yung sarili mo. So, yun po yung pangalawa. So, pangatlo is what we call the curiosity. So, curiosity, it is one's willingness to learn and improve when one is curious. He or she is passionate and therefore he or she is driven to desire to be at his So, pangatlo ay curiosity. It is one's willingness to learn and improve. When one is curious, he or she is passionate and therefore he or she is driven to desire to be his or her best. So, ibig sabihin, pag ang curiosity, ito ang malalim na kagustuhan mong matuto at mag-improve. Curious ka, kaya nagtatanong ka. Hindi ka kontento sa sagot na, basta, o kaya, okay na yan, sige, yan na yan, ganon. Gusto mong maintindihan bakit at paano, at gusto mong maintindihan na mas
papalawakin mo pa yung naiisip mo or yung iniisip mo. So halimbawa, sir, pwede po bang itanong kung bakit ang mga tao sa ibang bansa ay may mga ibang paniniwala tungkol sa kasaysayan? Nag-research po ako sa internet kasi gusto kong maintindihan, ganun. So naku-curious ka kung bakit may iba't ibang paniniwala sa ibang bansa. So itatanong mo 'yun sa guro mo, pwede mong sa guro, or 'di ba kasi na-curious ka na doon, so mag-search ka. At pag nasagot yung tanong mo, marami kang informations na matututunan. So, yun. Ang pang-apat naman is what we call the analytical mind.